Ngayon, susuruin ko ang mga milyonaryong galing sa video games. Ang pandaigdigang merkado ng video games ay isang napakalaking industriya na kumikita ng malaki na tinatayang aabot sa pagitan ng 300 at 32 bilyong dolyar hanggang 500 bilyong dolyar ang kita na pinapalakas ng mga laro sa mobile, console at PC. Bagamat uso pa rin ang bagong bentahan, malaki pa rin ang merkado ng pre-owned games. Ilan sa atin ang may video game system sa bahay? Sa totoo lang, parang sobra na ang akin kaya napapaisip ako. Malakay ang industriya ng pre-owned na laro. Pupunta tayo sa tindahan ng second-hand video games at kikilalanin ang mga tao rito. Siguradong wild ito, kaya maghanda na kayo. Tara na mga pare, pasok na tayo at tingnan natin dito. Hello, kumusta? Natutuwa akong makita kayo. Ano ulit pangalan mo? Connor TV. Garrett, natutuwa ako makilala ka. Garrett, Magandang makilala ka. Kaya, ito ay bagong lugar. Oo. Maligayang pagdating sa aming lugar. Ito ang Game Pond number 5 na paparating. Tulad na nakikita mo, medyo nasa gitna pa kami ng pag-aayos nito. Pero naisip namin na eksklusibo to. Ang ganda nito. Gustong gusto ko agad ang Funko Pop wall, pare. Oo. Staple na sa Game Pond ang iba't ibang Funko. Lagi kaming may bagong dumarating at gusto namin ng malaking pader para dito. hindi mo talaga alam kung anong karakter makikita mo dyan. Parang hindi ko makakilala lahat ng mga karakter na yan. Meron kang mga Care Bears? May mga Care Bears ka. Grabe, ang wild nun. So, plano nyo pa bang palawakin? Ilang tindahan ang inaasahan nyo magkaroon? Walang hangganan. Walang hangganan. Oo, sinusubukan namin kumuha ng mas marami hanggat kaya namin at hanggat kaya ng mga empleyado namin. Ang galing nun, astig talaga. Kailan nyo balak buksan ang lugar na to? Ang tindahang ito sa Ann Arbor, Mayo Isa. Mayo 1. Magbubukas tayo ng alas 10 ng umaga, gaya ng normal na oras. Sige, marami tayong ipamimigay na giveaways. Malakay ang ating grand opening. Madalas, daan-daang tao ang pumipila. Kaya tingin ko marami ang gustong magkasariling tindahan ng laro. Sige, parang pangarap ko yan nung bata pa ako, yung magkaroon ng sariling tindahan ng video game. Kasi buong buhay ko, pinalilibutan ako ng mga video game. Ano naman ang mga hindi maganda o negatibo sa pagkakaroon ng tindahan ng laro? Una, sa tingin ko, hindi naman ganun karami ang mga negatibo, di ba? Mahal namin ang ginagawa namin. Okay, ginagawa namin ito, lumago kami hanggang sa narating namin ngayon. Siyempre, may mga sakit ng ulo at mga bagay na kasabay nito. Okay, kailangan mong i-manage, alam mo yon siguro, yung personal mong hilig dito at yung side nitong trabaho minsan. Kaya minsan naapektuhan din ang personal na buhay, di ba? Ayaw mo rin na kung mahilig ka sa laro sa labas ng tindahan, baka kapag araw-araw mo na itong trabaho, mawala yung passion mo, di ba? Naiintindihan ko. May mga paborito pa ba kayong laro sa koleksyon na hindi ninyo ipapapalit kahit magkano yung gusto ninyong itago o panatilihin? Oo, nag-iipon kami ng mga ganitong bagay sa matagal na panahon. Yung mga astig at mahalaga sa amin na ayaw naming bitawan. Patuloy na tumataas ang halaga, kaya parang patuloy lang kaming nag-iipon at nagtatago ng mas maraming bagay. Oh, marami talaga laro dyan. O bumagsak ang merkado, ano yung bagay na hindi mo pa rin bibitawan? Kahit bumagsak, naniniwala akong babangon pa rin ang Pokemon. Tulad ng pagbawi noon ng Pokemon cards. Gets, sige. Ang mga pangunahing laro at sistema ng Nintendo gaya ng N64, GameCube, original na Nintendo, at Wii ay palaging espesyal para sa mga tao. Kahit malaki ang merkado ng collector, laging may mga kaswal na tagahanga na gusto pa rin ito. Lalarawin ko ang Wii Sports kahit kailan, basta nasa tamang pagkakataon. Ngayon, napansin ko na walang laman ang mga display case. May mga paninda naman kayo dito. May mga ilalagay pa ba kayo dyan? Oo. May bodega kami kung saan namin nilalagay ang karamihan ng mga gamit namin. Doon din namin pinoproseso ang mga gamit na dumarating para sa lahat ng tindahan namin. Sige! Marami kaming inihahandang gamit na pagsasama-samahin at ilalagay sa display case. Puro laro, electronics at mga console sa harap. Oo naman, kaya ano ang unang mangyayari? Dadalhin mo muna ito sa bodega, tapos ipapamahagi mo sa bawat tindahan. Tapos, Dumarating ito sa mga tindahan at madalas hindi namin kayang sabayan lahat ng pumapasok. kaya Dinadala ito sa bodega, sinusuri namin. nakuha ko. Ilagay mo ito kasama ng lahat ng kailangan mo. Pwede ko bang tingnan ng bodega na ito? Oh, sige. Pwede naman. Gusto kong makita ang ginagawa ninyo. Kakaiba ang lugar pero walang masamang deal. Dio. O sige mga pare, nandito na tayo sa bodega. Wild ito. Excited na ako makita lahat dito. Nalulula na ako sa dami ng mga kahon na ito. Patiin mo naman, Pops. Kamusta, Pops? Anong laman ng mga kahon na ito? Lahat ng ito ay mga bagong dating na gamit natin na kailangang ipadala sa lahat ng mga tindahan na yon. Oh, ito ang receiving area natin, kaya ganito na ito kalinis sa abot na makakaya. Baka nilinis pa namin ito ng kaunti para sa inyo. Nakuha ako. Baka dumaan kami dito ng kaunti. Sige. Mga padalang dumarating pa lang ito sa loob ng isang araw na kailangan naming ipadala sa mga tindahang iyon.
Alam mo kung ano yun? Nakakatakot talaga. Ibig sabihin, hindi lang pala video games ang meron kayo, kundi halos lahat na. Oo, sinusubukan naming maging ganon. Nagsimula kami sa video games. Sa mga nakaraang taon, lumaki ang Pokemon kaya sumali kami agad. Dati, hindi namin ito gaano alam. Pero ngayon, parang alam na namin lahat. Ibig kong sabihin, lumaki kami sa mga Pokemon cards. Gaya mo rin siguro. Oo, alam mo yon, dahil malaking bahagi talaga ng gaming community ang Pokemon, di ba? 100%. Parang natural lang na naging ganon ang takbo ng mga bagay. 100%. Dito kadalasan napoproseso ang mga bagay. Nandyan si Mark na nagpapahinga doon. Batiin mo si Mark. Grabe, sobrang wild. Ano ba ito? Karamihan dito ay galing tindahan o iba pang lugar at bahagi ito ng backlog ng mga posibleng ibenta online. Mga core na item tulad ng console na nakabox pa, lumang kahon, figurine at joystick na panglipad. Lahat. Mga bagay na wala na talaga kaming espasyo para sa tindahan namin. Oo, mahalaga ang espasyo sa display case, alam mo yun? Sige, kaya parang ayaw talaga namin tumanggi. Bahagi ng motto namin sa GamePond, ayaw talaga namin tumanggi sa maraming bagay. Sige, may mga tao na may mga lumang gamit na ayaw na nila. Sinusubukan namin bilhin mula sa kanila. Gets ko, at pagkatapos, sa huli. Inaasikaso namin, alam mo yun? Gets KO. Kulang sa espasyo ang marami naming tindahan para maproseso ang mga item na binibenta sa amin. Sige, Trade-in tulad ng kapag may mga bagay na dinadala dito. nakuha ko. Automaton. Mabilis at bulto-bulto itong dumarating. Nakikita ko na karamihan ng gamit ay nasa mga lalagyan sa paligid. Ganyan namin dinadala ang mga ito pagdating. Gets ko, Chim? Dito namin dinadala? Ito ay? Sinusuri namin ito at pinoproseso. Marami sa mga bagay na ito habang tinitingnan namin. Tulad nito, puro sirang console ang mga ito na ipinagpalit ng mga tao. May hiwalay ba kayong section para sa mga sirang console? Meron pa kami niyan, galing lang ito sa ilang araw habang pinoproseso ang gamit. Wow, kayo talaga yan. 3 buwang halaga na ito. Siguro lahat nandito kasi marami na kami naibenta. Pati lahat ng nandito? Grabe naman. Diyos ko. May ilang mga bagay na matagal na naming itinabi. Ilang mga bagay. Ay, grabe. Ganyan ang karamihan ng bagay sa sahig. Grabe rin ito dito. Nakakabigla kung gaano karaming PS4. Ibig kong sabihin, ito ay... Ngayon, dahil uso na ang bagong series, consoles PS5, PS4 at Xbox One, nawalan na ng halagang mga ito. Halos ayaw na ng lahat, pero ayaw rin naming tumanggi sa mga tao. Siyempre. Ito lahat ang extra naming di na mabenta. Sa tingin ko, isa ito sa mga bagay na habang tumatagal, tumatanda rin. Pagkatapos, gusto ng mga tao balikan at gamitin ulit ang PS4, Xbox One o 360. Grabe pare, ito na. Ang dami nito. Lahat ng laro sa estanting ito sa taas ay imported mula Japan. May Sega CD dito, bihira yan. Itlog. Nagpapahinga lang dito, nakakatawa talaga. Binuksan ko yung storage unit at meron doon, sa tingin ko, may 4 ako ng ganito or parang ganito. Kaya kung gusto nyo, kunin nyo na. Oo, ang astig nun, di ba? Nagsimula ako sa Craigslist sa pagbili ng mga laro. Oo, noong una kami nagsimula, Nagpo-post kami doon. wala kaming pera. Kakatapos lang namin ng high school at sinusubukan lang naming humanap ng mga makukuha at palaguin ito. Nagsimula kang mag-post sa Facebook at Craigslist. Sige. Bumibili kami ng mga laro ng cash. Pwede kang makipagkita kahit luma o bago ang gamit. Diskarte. Oo, parang ganun. Diskarte. Oo. Ganun lang kami. Kumuha lang kami ng kaunti para magawa namin ang kailangan namin gawin. Pero karamihan ay iniipon lang sa bank account na ginawa namin. Yun lang. Nagsimula kami sa $500 talaga. Tig 250 kami. Para talaga sa amin yon. Gaano na kayo katagal na ginagawa to? Yung seryoso at tuloy-tuloy talaga. Nagsimula kami pagkatapos ng high school at nagtapos noong 2013. Ginawa lang namin to sa tabi-tabi. Nag-high school kami, tapos magkakaibang kolehiyo pa kami. Pagdating ng college, nagpa siya kaming tigilan na to. Ang tanga naman nito. Nag-aral-aral ko sa Michigan State, si Gary sa Easter. Ilang linggo lang, tumawag si Garrett. Magsisimula ulit ako, kailangan ko ng pera. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Tapos isang linggo pagkatapos nun, sabi ko, kailangan ko rin ng pera, kaya magsisimula na rin ako. Ilang taon na? 13? Oo, 13 taon na. Ang galing. Para sa iba, ito ang holy grail ng iba. Yung may ganitong kahon, sobrang saya na, alam mo yon, naka-display lang dito. May ganito rin ako sa bahay, naka-display lang at nakaupo sa sulok, parang nagpapahinga. Gustong gusto ko talaga. Tinan mo, ang daming Wii Bart dito, umaabot hanggang likod. Ang totoong hamon ay yung mabalance mo hanggang sa pinakataas. Sige, grabe. Ilan na ba ang mga empleyado ninyo? Mga nasa 30 na kami ngayon. 30 empleyado, grave. Oo, siguro. Magbubukas kami ng bagong tindahan dito sa ilang linggo. Kaya abot na kami ng 35.
Okay, grabe. So kailangan nyo talagang magtiwala sa mga empleyado nyo at sa pagkuha ng lahat ng produkto at lahat ng yan. Ibig kong sabihin, kung wala, Hindi talaga kami makakarating sa kinalalagyan namin ngayon kung wala sila. Ang galing nun! Nakatanggap na ba kayo ng peke na laro o item? Naranasan nyo na ba yun? Sobrang karaniwan yan. Lahat nag-aalala tungkol dyan. Parang eksperto na kami sa larangan yan ngayon, kaya alam na namin agad kung alin ang peke, minsan sa tingin pa lang. Jets ko, lagi kaming pinapadalhan ng mga empleyado namin ng mga litrato. Parang, uy, totoo ba to? Totoo ba to? Sige. I-verify mo na agad doon mismo. naranasan mo na bang mabiktima ng aksidenteng pagbili? At, o nga pala, Palaging ginagawa nila yan, pati mga empleyado. Tapos sasabihin natin, guys, mag-training tayo. Ipapakita natin, itatabi lang. May mga halimbawa pa dyan. grabe. Nabili mo to, hindi mo alam, tapos nabiktima ka lang? Oo. Kadalasan, mga empleyado ang bumili nito o sila ang naglagay. Parang inilagay lang nila sa lote. Marami ang gusto nito at sa tingin ko, maganda talaga. Parang anong palatandaan? Alam ko, sa ilang lumang Game Boy games, may mga numero. Oh, totoong cartridge yung mga ito, kaya ipapadala namin sa tindahan. Siguradong totoo lahat at napalitan na rin namin ang mga baterya nila dahil nalulobat ang mga ito. Kapag tiningnan mo ang totoong isa, una sa lahat, makikita mo na parang metallic ang itsura ng logo. Oo, malaking bagay yon. Sige. Sa loob, may stamp. O yung mga peke. Walang stamp. Walang mga stamp. Mukhang maputla. Parang mat. Mukha siya masyadong bago, gets mo? Oh, pag tumingin ka dito, makikita mong nakasulat ang Nintendo sa board. Dati, walang ganyan ang mga peke. Ngayon, mukhang nagdadagdag na sila. Kaya dapat bantayan mo rin yan. Hanapin, tapos tingnan sa likod ng board. May 4 na maliliit na parisukat o parihaba. At anong mga yon? Di ako sigurado kung ano ang mga iyon, pero bahagi sila ng chip. Sige, gets ko. Makikita mo lang yan sa tunay na chip gaya ng nandyan. Sige. Wala lang yon. Hanggang sa malaman nila at magsimula na sila. Oh, Oh, magdadagdag pa sila. grabe yon. Oo, peke ang mga ito at totoo naman ang iba. Tingnan natin ang mga sirang laro sa game room. Alam ko nabanggit nyo nakakaunti lang ang mga sira. Kaya tinetes namin lahat ng pumapasok sa tindahan, oo. Gusto sana namin na motto namin ay, bumibili kami ng kahit ano mula sa kahit sino. Pero kapag may nagdadala ng gamit, ayaw nilang ibalik ang sirang gamit. Gusto nila may alok para sa lahat ng gamit nila. Kaya kadalasan sinasabi namin, uy, sira ito, bibilhin namin para sa pyesa. Ano yun? Ano plano? Bibili ng sirang gamit, ibebenta bilang pyesa. Anong ginagawa nyo rito? May magaling kaming lokal na tagapag-ayos, kaya anumang sulit ipayos, pinapagawa namin sa kanya para maibenta ulit sa mga tindahan. Ibinibenta namin online ng maramihan ng ibang gamit, pati pakyawan sa mga nag-aayos ng sirang gamit. Nakuha ko. Grabe, 3 buwang halaga na agad ito. Lahat nandito na. Malamang kasi marami na kaming nabenta. Sandali. Lahat na nandito. Grabe. Disco? May ilang mga bagay na matagal na namin hawak. May ilang mga bagay na Ay, naku. karamihan ng mga gamit dito sa sahig ay Grabe ito. mga 3 hanggang 4 na buwan siguro. Diyos ko, guys. Hindi ito kapanya-paniwala. Oo, ngayon marami ka na makukuhang original Xbox. Kadalasan may problema sa disc tray. Kaya kailangan nating bilhin ang mga yon. Sige. Kailangan natin kunin. Yung mga lumang pula. Mga singsing dito. Lahat ng mga ito ay may red rings. Wala nang silbi ang mga to ngayon. Pinakamasama nung bata ako, yung pagbukas ko ng Xbox, biglang pula agad ang ilaw. Oo, naranasan ko rin yon. Sobrang wasak, sirang-sira ang weekend mo. Totoo talaga yan. Ang daming DS. Wow. Mga controller. Ito ang mga PS4 controllers kasi palaging may drift ang mga to. Okay, so parang stick drift, tama ba? Gumagana pa ang controller, pero hindi maayos. Ilalagay mo pa rin siya sa tambak na ito. Oo, kaya hindi natin pwedeng ibenta. Ayaw nating ibenta sa mga customer natin ang mga controller na may drift. Sobrang grabe nito. Parang, hindi ko alam kung palagi kayo nandito, pero pagpasok mo dito, agad-agad ang lupit. Grabe. Tingnan mo lahat ng GameCube. Ang lupit nito, pare. Ang titindi nyo. Isa to sa mga bagay na parang ang astig talaga. O nakakasuka ba? Alam mo yun? Parang ano ba talaga? Sige, naglalakad-lakad tayo. Hindi ko napansin. May isa pang kwarto dito. Dalhin mo ako dito. Ipakita mo sa akin ang paligid. Ano itong kwarto na to? Parte pa rin ba ito? Nang parang eBay graveyard natin. Diyos ko. Mga bagay na bawal ibenta sa tindahan. Grave, putik. Kailangan ilagay yan sa eBay. Hindi na kailang subukan pa ang kotse.
Grabe to pare, walang tigil. Huwag mo sabihing may mga totoong laro sa mga kahon na yan. Mga kahon lang yan, di ba? Mga kahon lang? Ang mastig pa rin makita yon. Ang lupit nito pare. Yung fire red na manual. Grabe. Ang pag-ikot sa kwartong to at pagtingin-tingin ay parang katuparan ng pangarap ko noong bata pa ako na mapalibutan ng mga laro. Ibig kong sabihin, tingnan mo to. Sobrang lupit nito. Pakiramdam ko, parang napunan na rin sa wakas yung kakulangan ko nung bata ako dahil napalibutan ako ng ganito karaming video games. Grabe, tingnan mo lahat ng Incendy Heroes. Sobrang wild nito, grabe. Magulong merkado kaya kailangan naming bilhin lahat mula sa tao para makakuha ng marami. At kailangan naming magbayad ng mas mataas sa retail na nakakainis. O 100%, hindi kayo nag-overprice o nang i-scalp o kung ano pa man. Totoong ginagawa niyo talaga ito. Hindi kami nakatanggap ng distribusyon dahil huli na kaming dumating. Kaya napipilitan akong bumili sa scalper o iba pa. Tama, naiintindihan ko. Grabe. Kaya umaasa kayo na ang Pokemon ay tataas pa ng todo. Oo, ang ibig kong sabihin, gusto lang talaga namin magkaroon ng mga luma. Gusto namin magkaroon ng mga ganitong bagay para sa hinaharap, meron kaming mga lumang gamit. Ayan, yan ang gusto kong marinig. Ako rin. Grabe. Tignan mo lahat ng TS games na yan. Sige, pumunta ka ba sa COS 2 nun? Kaya yung mga bagay na yun napunta sa tindahan at mga replika lang sila. Peke sila. Kaya parang nilagay ko lang sila doon sa ibabaw nun. Naintindihan ko. Oo. Sige, marami iba't ibang bagay dito. Grabe to, kakaibang mga bagay. Grabe, bawat pulgada ng lugar na to, may kakaiba ka makikita. At hindi lang basta, kundi nakakabaliw talaga. May ilang requests dito. Grabe, ang dami talagang gamit, nakakainis talaga yan. Oh, siya yun. Karamihan ng mga gamit, binibenta mo ba o itinatago mo lang? Halo-halo, may binebenta, itinatago, at may binibili kami. Malalaking koleksyon mula sa iba't ibang tao. May ilan talagang mahalaga. Pero kailangan ng oras at espasyo para gawin yon. 100%. Parang, gusto ba nating magbukas ng isa pang tindahan? Gusto ba nating asikasuhin lahat ng mga bagay na to? Kasi hindi namin basta-basta maitapon umalis to. Pero naiintindihan kami. May isa pa akong cool na ipapakita. Ang mga spool na ito ay puro GameCube discs. Kaya daan-daan itong loose GameCube games. Ito yon. Hindi ko alam kung sobrang astig ba ito or parang nakakasuka na. Parang hindi ko inakala makakakita ako ng ganito karaming GameCube games sa buong buhay ko. Sa totoo lang, ang gusto ko rin sa GameCube ay kung gaano kaliit ang mga disc. Ibig ko sabihin, ilang laro ba meron tayo dito? 5, 6. Mahigit 700 laro at dito lang sa section na to. Kung bibili ka ng 500 o 600 Xbox o PlayStation games, alam ko walang disc at iba pa, pero mas gusto ko pa rin yung maliliit na disc. Oh, Smash Bros. Diyos ko. Wow! Sige, ganito. Sa lahat ng GameCube na laro, ito ba ang pinakamabenta ninyong GameCube na laro? Masasabi nyo? Smash Bros ba? Sa tingin ko, Dapat lang, di ba? Sinasabi ko, kakaiba talagang larong to. Maraming solid na tagasunod at lahat tayo lumaki na naglalaro ng Smash kasama ang mga kaibigan. Parang bahagi na ng buhay natin. medyo bumagal na kasi parang lahat meron na. Oo, totoo rin yan. Mag-asteroids tayo, tara na. Gusto nyo ba akong dalhin sa taas? Gabi na natin to. Simulan na natin. Diyos ko. Ang nakakaloka, hindi naman masama ang mga gamit. Tingnan mo, may Pokemon Sun pa sa kahon, di ba? Ang astig. Kung meron kayong isang system na talagang paborito nyo, yung lagi nyong nilalaro, anong pipiliin nyo? GameCube para sa akin. GameCube? Yun ang una kong console sa bahay nung bata ako. Sige, Naalala ko, nakuha ko yun nung birthday ko, kasama sa package ang Metroid Prime. At isang hindi kilalang laro, talagang hindi kilalang laro na nakuha ko bilang pangalawang laro ko ay ang Skies of Arcadia para sa GameCube. Bakit parang pamilyar? Alam ko. Isa yan sa mga collectible na laro na umabot ng ilang daang dolyar, sa totoo lang. Nabibiro ka ba? Yun ang una kong dalawa. Wow! ang laro ay Pokemon. Marami rin ako nalarong sports games nung bata ako, tulad ng Madden at NBA 2K. Pero halos Pokemon lang talaga. Ibig ko sabihin, oo, sigurado. Ang daming Pokemon na lumabas. So sinasabi mo, Game Boy na Pokemon. Oo. May Game Boy Advance SP ako. Pwede ka sanang maging yung naglalaro sa GameCube. Oo, nakapaglaro na ako ng GameCube. Madalas ko yun nilalaro. Grabe pare, ang dami nito. Grabe, sobrang wild nito. Ang gusto ko sa inyo, hindi lang games ang inaasikaso ninyo. Halos lahat talaga pinapasok ninyo. Funko hanggang collectibles. Kaya, GamePon ang pangalan. Gets mo ba? Yun talaga ang ibig sabihin. Nagsimula talaga kami sa games. Sinubukan namin ng bago, kaya nagdadala ako ng mga bagay dito. Uy, gumagana pala. Ituloy natin.
Parang snowball effect, tuloy-tuloy talaga. Ang galing. Nakita naming oportunidad na makabili ng 7,000 Infinity 3.0 na sealed pa. Sandali lang, sandali lang. Sabi mo, 7,000 nito. 7,000 nito, magandang deal. Sabi namin, bilhin na. Kaya binili namin at Isang malaking truck. dumating. Isang malaking truck talaga. Isang buong malaking truck. At kami lang kasamang ilan sa mga empleyado namin. At may isang oras lang kami. Isang oras para i-unload ang lahat ng iyon. Mano-mano. Seryoso ba to? Lahat ng paninda ay puro alikabok. Nasa likod lang kami at mabilis binubuksan ang mga kahon. Sige, dito na papasok ang isang bagay na gusto kong seryosuhin, okay? At gagawin natin yon sa baba, okay? Gusto kong gumawa ng segment kung saan tatanungin ko sila kung ano ang 5 nilang paborito o pinakamahal na laro. Binigyan nila ako ng top 50 at gustong-gusto ko yon. Dadaanan natin yon. Pero ang tanong, kaya natin ito pinutol dito? Sealed games. Sulit ba ang hype o mawawala rin ito balang araw? Ito ba ay isang bagay na, alam mo na, Naniniwala kami na ito na ang susunod na yugto ng Pokemon cards dahil sobrang laki ng hype sa Pokemon cards. Sa tingin namin, ang mga video game, lalo na yung mga sealed na video game, ay ngayon palang pumapasok sa merkadong yan. So, sige. Ngayon, tungkol sa condition at lahat, naniniwala ka ba talaga na napananatili nito ang halaga based sa condition ng mga laro at mga bagay na ganun? Oo, tingin ko mahirap makakuha ng sobrang vintage na card. Kadalasan magasgasan kapag nililipat. Ganito rin sa mga laro. Halimbawa, may isang tao na may lumang laro at hindi niya ito binuksan kahit kailan. Una sa lahat, kailangan hindi niya talaga ito binuksan. Kailangan niyang bilhin ito at sabihin, oo, hindi ko ito gagamitin. Tama. At kapag may bago kang laro, syempre, sabik na sabik kang laruin agad yun. Eksakto. Milyon-milyon kopya ang nabenta, pero milyon-milyon din ang binuksan. Alam mo yon? Kaya kapag nakuha mo ang perpektong kopya, sobrang ayos ng kondisyon, walang butas ang shrink wrap, walang punit na sulok o depekto sa paggawa. Alam mo yon? Tama. Ganoon din iniisip namin. Ang dahilan kung bakit ko ito tinatanong ay dahil may collection ako ng mga graded na laro. At kapag sinabi ko yun, isa lang talaga ang graded game ko. Ito ang sealed kong Super Smash Brothers, ang holy grail ko. Inakaalaga ko ito at nag-grade pa ng WADA pero di ko na alam kung uso pa ang WADA ngayon. Sa tingin ko, halos lahat na yun napapagrade sa PSA. Binili ito ng may-ari ng PSA at pinagsama bilang PSA Games. Ooh. Kasi alam nila na, alam mo yon, yung tatak ng mga baraha. Kaya iconic, bakit hindi nila gamitin yon sa mga laro? Totoo. Alam mo yon, parang lahat talaga nare-respeto ang PSA pagdating sa magagandang baraha. Totoo. Igalan din natin sila pagdating sa mga laro. Oo, sige. Pakita mo sa akin ang mga laro mo dito. Ito ba ang pinakamahal o paborito mong gamit? Magsimula tayo sa pang-5 sa pinakamababa. Kung tingin mo ano pinakamura, dun mo ako simulan. Hindi kailangan graded na laro. Parang ordinary lang ito rito sa likod. Lumang GameCube lang talaga ito. Ito ang una kong GameCube. Kaya tumahimik ka na lang. Pagdating sa halaga, alam mo, siguro mga 80 o $100 lang ito. Para sa marami, napaka-sentimental ng halaga nito at di matutumbasan. Totoo yan. Ito pa rin ang pinakamahusay na gaming console hanggang ngayon. Sa ngayon akong 100%. Pwede nating bigyan diin ng ilang consoles na pinagsama-sama ko na. Sig. Tinutukoy ko itong Panasonic GameCube na tinatawag ding Panasonic Cube. Wala akong ideya kung ano itong bagay na ito dito. Ano ba yan? Sa Japan, si Garrett at ako, pareho naming pinangarap makuha ang Panasonic Cube nung nagsimula kaming magbenta. Lagi naming naririnig ito at umaasa kaming makita sa garage sale kahit sa Japan lang meron ito. Nga. Hindi naman talaga namin nahanap noon. Pero ngayon, nandito na kami. Meron na kaming isa na may kasamang opisyal na GameCube Panasonic. Diyos ko. Pati yung remote na mahirap hanapin. So, anong kaibahan nito sa regular na GameCube? Yung disc reader ba o iba pa? Parang ano yun? So ganun sila. Talaga, nagkaroon ng movement simula nung ang GameCube ay may maliliit na disc. May naging uso nun na mas maliliit na DVD at iba pa. Tinitesting nila yung ganung klase ng bagay. Sige, akala nila, baka ito yung pwedeng magpatugtog nun. Parang DVD player at home entertainment console na may built-in GameCube, di rin malinaw kung bakit. Pwede ka pa rin maglaro ng GameCube games dito at magpatugtog ng mas malalaking disc. Tama. Oo, pwede ka lang magpatugtog ng DVD. Yung mga maliit na DVD. Maliit na DVD. Sige, gets ko. Grabe, ang astig niyan. Ngayon, magkano ang presyo? Magkano ang ganitong bagay? Mapaggamit na mga 1,000, 1,000 at 500 lang para talaga yan sa mga console. Meron din tayong Mountain Dew Xbox. Hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Kwentuhan mo nga ako tungkol dito. Promo item ito ng Mountain Dew at Xbox nung lumabas ang system.
Palagi naming iniisip na astig ito habang nag-iikot, bumibili at nagbebenta ng mga laro at nang umulekta ng kung ano-ano. Siguradong sigurado. Alam mo, nung nagsisimula pa lang kami, mga 50 hanggang $100 lang ang mga ganitong bagay. Medyo madali pa silang makita noon. Ngayon, sobrang bihira na. Halos hindi ko na sila nakikita ngayon. Magkano kaya ang presyo ng item na ganito ngayon? Iwan ko, hindi ko na gaano tinitingnan. Pero siguro, 500 hanggang 1,000. Hindi naman mahal. Pero para sa original na Xbox, astig ito. Sa tingin namin, ito ay... Gumagana pa ba ito? Perfecto! Gumagana pa. Heto ang gamit. Ito lang ang mga gamit nung nagsisimula pa lang kami. Parang, ito yung mga bagay na sana makita namin sa mga bintahan. 100%. Meron kami dito. Tapos, isa pa na halos pareho rin. Sandali lang. Ito ang mystery box. Hindi pa natin ito nakikita. Grabe. Kaya ito ang Taco Bell Xbox One. What comes with? Taco Bell Xbox. Hindi nga. Parang gradient ang kulay. Dalawang magkaibang kulay. Isa parang puti at yung isa parang itim na may pagkaginto. Hindi yan itim. Di ko pa ito nakita. Promo item ito mula sa Taco Bell na ipinamahagi nila. Sa bawat bili ng Crunchwraps, may chance kang manalo. Malamang narinig mo na ito. Sandali lang. Sinong kumakain ng Crunchwraps? Hindi natin napanalunan ito. Sige, sasabihin ko sana. May kilala kami noon na nanalo nito at binili namin sa kanila. Iba ito. Kasi matagal na namin naibenta yon. Nagbibiro ka? May numero ba ang mga ito? Kaunti lang ba talaga ang mga ganito? Sige. Wala silang particular na numero, pero sa palagay ko, di pa sila umaabot ng 1,000. Mahirap bigyan ng halaga dahil hindi pa kilala ng tao at hindi pa nakikita ang collectible value. Pero tingin namin, balang araw magiging mahalaga rin ito. Pag tinignan mo yung Mountain Dew Xbox, ang astig nun. Dagdag mo pa yung Taco Bell, parang Baja Blast mix na talaga. Astig. Pag binuksan mo ang console, lalabas yung tunog ng Taco Bell. Hindi nga. Idagdag mo yung sound effect na yun. 3, 2, 1. Ayan na. Sulit yan. Ikaw pa ang magpapasya ng presyo niyan. Mahirap, parang siguro. Malamang malapit na sa isang. Siguro mga 1,000 na. At malapit na rin sa ganun na yon. Habang tumatanda at mahirap hanapin ang Xbox One, magiging tulad din ito ng mga ganitong bagay paglipas ng 10 taon. Tingnan mo yung Pokemon NES, parang ganun. Sige, limited edition na sistema yan. Tingnan mo sila kumpara sa regular NES. So tingin ko maganda yun. Oh, mga laro ng Pokemon. At pangatlo, Sorry na pangatlo ko ito nilagay, pero may iconic naman tayo ngayon. 100%. Ito ay sealed graded na kopya ng Pokemon Yellow. grabe, Diyos ko. Karaniwan, kinikilala yon bilang unang print run nito. Hindi naman yun, alam mo na, hindi yan ang pinakamataas na grado ng kopya. Pero isa ito sa mga mataas ang grado na kopya ng isa sa pinaka-iconic na Pokemon na laro sa lahat ng panahon. Ano ang pinakamataas na grado ng kopya ngayon? Ito ay 9.6. Pwede akong pumunta sa 8.8A. Dalawang bahagi ang grado ng video game. Isang numero tulad ng 9.4 at seal rating na grading para sa shrink wrap. Kaya ang pinakamataas na makukuha mo doon. At pagkatapos, 9.8 pwede ka namang makakuha ng 10 technically. Pero sobrang bihira yon. Pero 9.8 ang, sa tingin ko, pinakamataas na kilala sa ngayon. Maaring may 10 dyan sa labas. Ing Pokemon Yellow, Pokemon Yellow. Mahalaga talagang print release. Kaya may 3 print ng Pokemon Yellow at ito ang unang print na gustong-gusto ng lahat. Mas mataas talaga tingin nila dito kaysa sa iba. Para kung nag-edition lang, ganun din sa card. Eksakto. Oh, 100%. Ano naman ang pinagkaiba ng unang edisyon at nito? Kaya yung una. Ito mismo, tapos? Kaya itong puting ESRB logo dito. Ooh. Ibig sabihin, ito ang unang print. May isa ring itim. Ito yung tinatawag na gotcha. Sige. May isa pa na wala talaga. Sige, Paano naman itong mga ito dito? Ito, tinitingnan ko ito. Hindi ko masabi kung ito ang paborito kong laro o kung platinum ang paborito kong laro. Grabe, tingnan mo yung lineup. Bago tayo magsimula, anong halaga nito? nasa hindi bababa sa 10,000 ngayon. Grabe. Katulad ng dati nating sabi, naniniwala tayong magiging mahalaga at mahal ang mga unang Pokemon games sa inaharap. Naniniwala ako doon. Naniniwala ako na maraming tao. Paul Brothers. Kaya rin maraming nahihikayat sumali sa mga laro ng Pokemon. Pokemon Heart Gold at Soul Silver. Kaya iba ang grading. Ito ang VGA dito. Ano ang pinakamataas na VGA grade na pwede mong makuha? Kaya ang pinakamataas na VGA grade ay 100. Sobrang bihira talaga. Sobrang istrikto sila sa grading. Sinasabi nila agad sa akin na malayo pa sa dapat kong gawin. May isa kaming may gradong 100 noon. Ibinenta mo? Ibinenta namin. Sige, nanghihinayang ako na naibenta namin yon. Kasi malamang magiging sobrang mahalaga yon balang araw.
Ang Siyam-na-5 ay halos perpekto na. VGA holders ang gamit dahil may Pokewalker sa mga larong ito, kaya mas makapal ang kahon ng laro. Kaya nung araw, ang PSA o WADA, pati na rin ang CGC, isa pang malaking grading company na kapartner din namin, hindi nila ito ginagrade dahil wala silang holder na kasya dito. Ay, wow. Hindi ko alam yan. Kaya ginagawa ng VGA. Hindi ko alam yan. Maganda yan. At gagawin nila, parang ginagrade nila lahat ng consoles at lahat ng bagay. Sila mismo ang gumagawa ng case sa kumpanya sa Georgia, kaya dun din gagawin ng case na ito. Pagdating sa halaga ng mga ito, Bawat isa sa kanila ay malamang nasa mga $2,000 ang halaga. Mahirap talagang tukuyin kung saan hahantong ang kinabukasan nila. 100%, grabe! May mga kopya pa kami rito sa wikang Hapones. Ay, ang astig nun. Sobrang astig. Pangkalawa, pipiliin naman Pokemon cards. Sige. Negosyo kami ng video game, pero dahil sumikat ang Pokemon cards nito mga taon, mabilis din kaming pumasok dito ng seryoso. Matagal na ba kayong nang on-collecta ng Pokemon cards? O bago lang ito sa inyo? Minsan nahihilig kami sa mga baraha, tapos tumitigil din at bumabalik sa mga laro. Pero ngayon, gusto na talaga naming tutukan ang Pokemon cards. Ang sahe talaga mag-olekta nito. Lahat ng tao interesado dito. Gusto rin naming makuha yung pinakamagaganda sa lahat. Umbreon na astig na baraha, isa pa ulit. Tinain ng asa ko yung Umbreon VMAX ko, pero di na pag-uusapan. Lugia VMAX, sobrang astig ng disenyo. Nagulat ako na wala dito si Giratina. Yung Giratina, makukuha rin natin yan. Pero kailangan lang natin ito sa grade na 10. Ganun niya. Kayo, hinahabol nyo yung 10 kami naman, yung 8. May 8 na kami sa kabilang kwarto. Pero hindi yun karapat-dapat. Ang iconic na Bubble Mew. Siguro isa ito sa pinakahinahanap na card sa nakaraang 10 taon. Oh, ibig sabihin, meron tayong Mewtwo, Charizard, kahit anong Charizard, di ba? Astig! Paborito ko yan! Ang ganda ng Mew mula Fusion Strike! Charizard na naman. All-time Rayquaza, gaya sa Pokemon Emerald. Sandali lang, saan nga ba galing yung card na yan? Hindi ko pa nakita yan. 10 peraso lang isa yan sa mga hindi gaanong pinapahalagahang card. Pare, ang astig ng card na yan. Higanting Leafeon VMAX. Grabe. Di ko pa nakita yung Blaziken. Pareho ba set niyan? Hindi, Chilling Rain yan. Kaya lahat ito, puro 10. Puro 10 talaga. Kaya pala, gusto nyong puro 10 lang kolektahin. Wala talagang mas mababa sa 10. Maliban kung umabot na sa sobrang mahal. Alam mo yun, gets ko. Para sa modernong bagay, gusto ko ng sampus kasi eksponensyal ang paglago niyan. 100%. Sa tingin ko, alam mo na. Apoanes ito, di ko alam kung pwede ko sabihin ang pangalan sa hapon. Expedition ito, US set, sealed booster box ng first edition packs. Pokemon. Grabe yun. Alam ng lahat na sobrang mahalaga ang first edition booster boxes, lalo ng English packs na may pinakamataas na halaga at demand. Pero kahit ganun, ang isang Japanese box na ganito, sa totoo lang, halos hindi mo na makikita. Hindi. Mahirap talagang malaman kung magkano to. Mayroong 40 na pakete doon. At ang mga pakete ay mahalaga na rin, kahit sila lang, lalo na kapag nag-grade na. Sa tingin ko, ito ang pinili naming numero 1. Video game ang negosyo namin. Mas napag-uusapan namin ito kaysa Pokemon card. Halimbawa nito, ang unang Nintendo console. Malinaw, wala tayo dito ngayon at wala rin ang negosyo natin kung hindi dahil sa console na yon. Kaya si Rob the Robot ay sobrang iconic at talagang kilala. Sobrang iconic. Ang astigya talaga. Ito ang orihinal na Nintendo. Kasama dito ang Duck Hunt, Gyromite, at si Rob para sa Gyromite. May Zapper din para sa Duck Hunt. Iconic talaga ito. Akala namin iba, pero nang makuha namin, parehong kahon pala ito. Halos pareho lang, maliban sa wala yung deluxe set label. Kaya test market console pala ito. Nakuha mo na. Noong unang inilalabas ng Nintendo ang Nintendo, na ngayon ay tinatawag ng mga tao na NES, hindi sila sigurado kung magiging matagumpay ito. Alam mo, nakabenta na sila ng ilang laro sa Atari noon. Nakabenta na sila ng ilang arcade units. Pero di pa sila sure kung gusto talaga ng tao ng personal na console. Pumili sila ng ilang test market sa bansa na kumakatawan sa karaniwang mga Amerikano para subukan ito, kabilang ang Michigan. Sa tingin ko, 5 ang napili nila. Ibinenta nila ang mga console para makita ang takbo nito. Kaya ilan dito ay unang NES na may serial number. Seryoso ka ba? Oo, kaya ito ang ilan sa una. Pinagsama nila ito sa Rob para subukan kung paano gagana. Wow. Hindi ko alam na meron palang ganun. O bago ito sa akin, hindi namin alam. Isa sa kanila ay napunta sa amin. Basically, kaya ito ang sample na version para sa Nintendo. Oo, kaya ang mga ito ay kumpleto sa kahon. Magkano mo na ito ngayon? Mahirap sabihin kasi hindi sila madalas lumabas o tumaas ang presyo. Depende sa kondisyon, ilang libo rin. Alam mo bang serial number ng mga ito? Bababa ba ang bilang? Di ko na maalala kung gaano kababa, pero sobrang baba talaga.
Siguro nasa unang 10,000 ang serial number sa tingin ko. At may wow tayo. Oo, may insert doon na may parehong serial number. Sige, pareho ang insert at lahat. Wow! At isa pa sa NES, marami silang mga laro noon na hindi lisensyado. Kasi hindi naman kailangan na lahat ay, alam mo yon, opisyal na inilabas ng Nintendo. Pwede kang gumawa ng mga bagay para sa larong Cheetah Man 2. Ito ang orihinal na Cheetah Man 2. Wala akong ideya kung ano yun. Bihira lang itong mess na laro. Kumpleto pa sa kahon, sobrang ganda. Siguro mga 5,000 hanggang 6,000 lang presyo niyan. Nabibiro ka ba? Ooh. Oh, Diyos ko. Alam mo yon, may mga bagay na sumisikat tulad ng Mario, pero yung iba ay nagiging Cheetah Man. May grupo ng mga lalaki. Naabot ito. Astig yun. sige, wow. Maraming salamat. Ay, walang problema. Seryoso, sobrang na-appreciate ko kayo. Napakagandang lugar, sobrang astig talaga. Ang maipapayo ko lang ay ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo dahil tama ang ginagawa nyo. Seryoso. Siguro konting linis lang. Alam mo, mas maganda na ganito ang itsura kasi nakakaaliw sa mata, gets mo? Parang pumapasok ka sa tindahan nung dekada 90, alam mo yun? O kaya sa bodega nung dekada 90. Sobrang gusto ko talaga. Ganyan talaga ang trip namin. Gusto namin ibalik ang mga tao sa pagkabataan nila. Oo naman, iniisip lang namin na parang pagkatapos ng klase, alam mo yon? Sige, maraming salamat ulit sa inyo. Salamat. Mag-enjoy kayo. Kita-kits tayo mamaya.